Ang balita ngayon ay itong Converge Fiber Xers at itong Rain or Shine Elasto Painters ay gustong gumawa ng trade. At baka masama itong Magnolia Chicken Templados. Ang Converge at Rain or Shine katulad ng Magnolia ay gustong palakasin yung lineup nila para makasabay na dito sa mga powerhouse teams. At kabilang dito sa posibleng mangyari dyan ay magkaroon sila ng trade kasama itong Magnolia. Mukhang ganito ang mangyayari daw ayon dito sa report na nakuha natin. Mukhang itong Magnolia Chicken Templados makukuha itong si Kit Datu. Samantala naman itong Rain or Shine Elasto Painters ang makukuha nila ay itong si Kit Saldivar o kaya naman baka itong si Jeyo Ambohot. At itong Converge Fiber Xers ang makukuha either itong si Joseph Periobo at Russell Escoto o baka si James Laput. Mas malamang si James Laput ang makuha nila dyan. So para maliwanag, itong Magnolia si Kit Datu makukuha nila. Itong Rain or Shine ay itong si Kit Saldivar ang makukuha o baka naman itong si Pau Havillonar o si Ben Phillips. At ito namang Converge Fiber Xers, itong si James Laput or si Russell Escoto o Joseph Periobo. Ibig sabihin, ang parang natitiyak pa lang dito, si Kit Datu mapupunta dito sa Magnolia. Pero yung mga big men na makukuha ng Converge at Rain or Shine ay pinaplano pa lamang. Kung ano pa man ang maging kapalit at maibigay ng Magnolia, sa tingin ko sulit na yon. Kung si Eriobo man yan at si Escoto or itong si James Laput, pwede nang i-trade yan ng Magnolia kung si Kit Datu ang makukuha nila. Para doon sa mga hindi pa na masyadong nanonood ng laro ng Rain or Shine, mahusay na big man itong si Kit Datu. Lalo na nakita natin nung nakikipaglaban yan dito kay Brandon Rosser ng NLEX Road Warriors. Ibig sabihin, kayang sumabay ni Datu dito sa mga big men sa liga. At yan ang hinahanap ng Magnolia Chicken Templados ngayon. Nasa kanila na nga itong si Xavier Lucero. Pero mas gusto ng Magnolia na magkaroon ng isa pang big man na magagamit nila. Para hindi naman sila aasa na lamang dito kay Ian Sanggalang at kay Xavier Lucero pagdating dito sa kanilang mga rotation sa center. Dito sa Commissioner's Cup hindi masyadong mararamdaman yung kakulangan sa big man ng Magnolia dahil nandiyan si Ricardo Ratcliffe. Pero pagdating ng Philippine Cup at sa Governor's Cup kung saan may height limit sa import, diyan mo makikita na kulang pa rin sa sentro ang Magnolia. Itong si Joseph Periobo at si Russell Escoto hindi naman masyadong nagagamit. At itong si James Laput medyo nabawasan na ng playing time. Ever since nung dumating itong si Xavier Lucero. Kaya sa tingin ko magandang gawin nga ng Magnolia, i-trade na either itong si Laput or itong si Escoto at itong si Eriobo para sila ay makakuha ng mga big men na magagamit. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay marami kinukonsidera. At sa tingin ko yung pagkuha kay Kit Datu ang isa sa magandang options dyan. Kung sakali na makuha nila itong si Kit Datu, sa tingin ko lalakas lalo itong Magnolia Chicken Templados. At kung sakasakali, nabibigyan sila ng mas malaking front court at mas versatile. Dahil kumpara dito kay Laput, itong si Kit Datu ay merong 3-point shooting na magagamit din ng Magnolia. Pwede rin siya na maging stretch 4. Kaya sa tingin ko yan ang magiging magandang advantage nitong Magnolia Chicken Templados pagdating dito sa Commissioner's Cup. Lalo natin makikita yung advantage ng may Kit Datu ka kapag ng Philippine Cup na dahil syempre ang mga teams ngayon ay lumalaki na at yan ang gusto na gawin itong Magnolia Chicken Templados na sumabay sa kanila. Dahil syempre may pressure na dito kay Coach Chito Victolero na mag-deliver kaya asahan natin na magiging matindi ang pagbalasa.